kinikrave mo, gusto mong makuha yung sa Kanya. We covet whenever we set our hearts on anything that is not rightfully ours. Yun pang isang mahalagang sa definition ng covetousness. Kinikrave natin ng isang bagay na hindi rightfully sa atin. It means tayo ay napupush, nag-iisip, nagnanasa to the point na tayo ay nagpaplano na ng mga kaparaanan para makuha sa hindi tamang paraan yung bagay na hindi tamang maging sa atin. Napakaganda o hayag na agad doon sa 10 utos, thou shalt not covet thy neighbor's what? Wife. Sa kanya yun eh. Asawa niya yun eh. At hindi marapat na maging sa'yo. So pag ang isang lalaki or babae ay tumitingin sa asawa ng iba at pinagnanasaan na maging kanya, well, that is covetousness. Iba yun sa isa kang single na lalaki o babae na nagdadasang magkaasawa. Nakuha niyo ho ba yun? Okay? Magkaiba yun. So I hope medyo nadidistinguish na natin. Sabi ni John Mackay, a consuming desire. So kinukonsume ka na nito. Okay? Nilalamon ka na ng desire na ito. To possess in a wrong way something belonging to another. Consuming desire na nilalamon ka na. At again, sa ibang definition, not just things that belongs to others, but a consuming desire for earthly things. Talagang ang desire mo ay para sa mga bagay na dito sa lupa. So, kinukonsume ka na nito. Hindi ka na makatulog. Talagang yun naman na lagi ng isip mo. Ito na ang lumalamon sa iyo. And you will find yourself setting your affections on things on the earth and no more at walang atensyon on things above. Note, not all desire is sinful. Sorry, hindi ko pa rin naitama yan. No? Walang word na all. Not all desire is sinful. As we have said kanina, kung ikaw ay single na nagnanasang magkaasawa, kagaya ng ibang mga singles natin dito, that's a good desire. But desiring the spouse of another, desire mo yung asawa ng iba, that's covetousness na. Now, not all desire is selfish. Of course, God made us to be creatures of desire. Nilalang tayo ng Diyos na bilang mga creatures na may desire, may pangangailangan. Naramdaman mo, kumulamang yung sikmura. Ano yung desire na yun? Anong desire mo? Desire mong kumain. Nothing sinful about that. Our desire for food reminds us to eat. We have many healthy desires, including the deepest of all desires, which is to know God. I hope meron tayong desire na gano'n, na makilala ang Panginoon. But like everything else about us, our desires are corrupted by sin. Maaari na. For example, again, as we have said kanina, single ka, desire mong magkaasawa. Nothing really wrong. Pero if it is consuming you, yun na yung buhay mo, at to the point na ikaw ay gumagawa na ng mga alam mong mali. Even kung ikaw ay Kristiyano, even trying to get unbelievers to be your lifetime partner, that is already covetousness. Pag sinusubok mong maging sayo sa hindi tama at lehitimong kaparaanan. Nagbigay tayo at ito'y malaking tulong for evaluations of the heart. 4 na evaluation. If you will read, merong ibang nagbibigay ng 3, yung iba nagbibigay as much as 6 lists na pwedeng mabantayan natin and to discern kung yung bang desire natin is healthy desire or sinful desire na or covetousness na siya. Una, we can know we are coveting when the object of our desire is wrong. Pag yung gusto natin, yung ninanasa natin ay mali. Hindi tama. Isang bagay na kasalanan, isang bagay na hindi marapat sa isang Kristiyano. Pangalawa, if we are willing to use incorrect means, yun na, to gain what we want, then our desire has become inordinate. Kapag willing tayong gumamit na ng mga maling kaparaanan. Okay?
Hindi masama na mayroon kang desire na umangat sa buhay. Hindi masama yun. Pero kung willing ka nang gumawa ng masama, magnanakaw ka na, magbebenta ka na ng droga, o dadaanin mo na sa, gusto mo nang daanin sa one-time, big-time na loto, and so on, maaaring ina-expose na nito yung desire mo ay tumatawid na bilang covetous na, hindi na tama. Number 3, if our longing are sparked by comparison with other people, it is often evidence of covetousness. Diyan na pumapasok. Mamaya makikita natin, ang isa sa mga madalas na component ng covetousness ay yung envy, yung inggit. Hindi mo kailangan, pero nakita mo lang sa kabila. Mas malaki yung TV nila. Hindi ka na ngayon, ang saya-saya nyo, dun sa 40 inches na TV, nung nakita mo yung kapitbahay mo na nagpasok ng 50 inches na TV, nasaan na yung 55 inches na yun? Nasaan na yung 85 inches na yun? Nilalamon ka na because of envy. Nahado na yung inggit in comparison. The final heart check of our longings examines the attitude that we have as we wait for God to bring about what we desire. Okay? For example, ay may desire ka, legitimate desire, pero hindi pa agad binibigay ng Panginoon. Ano yung attitude natin habang hinihintay natin? Kamusta yung kalagayan ng puso natin hanggat wala pa? Mapagpasalamat pa rin ba sa Diyos? May kakontentuhan pa rin ba sa Panginoon? Ayan. So, kailangan nating bantayan yung attitude ng puso natin kapag hindi pa agaran o hindi pa pinagkakaloob ng Panginoon yung ating hinihingi. Note, the act of coveting always carries a sense of envy. As we have said kanina, yung act ng coveting, nandun yung madalas na may sense ng envy, may pagkainggit sa iba. For example nga, pag-aasawa, it might be a legitimate desire pero lagi kang nakatingin. Naalala ko nung si Brother Paul, wala pang girlfriend noon. Pupunta ako sa SM, mag-isa ako. At ba't naman, pag pumunta ako sa SM na mag-isa, lagi ko nakikita yung mga may kasama. Okay? Muli ay kailangang ibantayan na baka mamaya ay dumudulas na ito sa hindi marapat na pagkainggit. Ang sabi ng Westminster Shorter Catechism, question number 81, what is forbidden in the 10th commandment? Ano yung pinagbabawal sa 10 utos? Answer, the 10th commandment forbiddeth all discontentment with our own estate, envying or grieving at the good of our neighbor, and all inordinate motions and affections to anything that is his. Napakaganda. If you will just chew or gunguyain nyo itong sinabi ng Westminster Shorter Catechism, ay punong-puno ng wisdom ito. Makikita natin yung dalawang bagay dyan na madalas component ng covetousness, discontentment. Hindi ka kontento sa binigay ng Diyos. Okay? Now, muli, gusto kong maging maingat, lalo na bilang tayo ay totoo naman, nasa third world country. At mas marami ang walang sariling bahay kaysa may sariling bahay. Tama ho ba? Hindi legitimate na, hindi ko sinasabing okay, nangungupahan, tapos may desire ka magkaroon ng sariling bahay. Hindi ka na makontento sa pangungupahan? Hindi yun. Okay? Pero yung talagang discontented ka, that is, mali ito eh. Hindi dapat ganito. Ayan. Na halos inaakusahan mo na ang Panginoon na ang Diyos ay hindi matuwid sa pagbibigay sa iyo ng kalagayan na sitwasyon mo ngayon. So, andun yung discontentment, and then, lalo na kapag ito ay nako-compound ng pagka-envy or pagkainggit sa iba. At nagdudulot ito ng grieving. Nagiging mabigat sa iyo pag merong mabuting nangyayari sa iba. Nagiging mabigat sa iyo kapag yung kasama mo sa kumpanya, siya yung na-promote. Nagiging mabigat sa iyo kapag yung kapitbahay mo, sila ang nakabili.
Ayan. So, kailangan ho natin na bantayan ang mga bagay ho na ito. Yun ang pinagbabawal ng ikasampung utos. Again, hindi para mangarap sa iyong pamilya, para sa iyong mga anak, nothing really wrong. Pero kailangan nating bantayan dahil napakadali na dumulas nito na yung simpleng pangarap, pag hindi natin binantayan, ay dumulas na sa discontentment hanggat wala pa, or envy kapag nakukuha ng iba. Nakakuha ba natin? So let us be very, very careful. Isang magandang example ho nito ay yung pinakaunang tao, si Adan at si Eva. How Eve coveted that forbidden fruit. If you remember, sa Genesis chapter 3, verse 6, pagkatapos siyang lokohin, dayain ng ahas, dinisib siya, na sinabing, you will not surely die. Kasi alam ng Diyos, kapag kinain mo yung prutas, your eyes will be open and you will be as gods. Kayo magiging kagaya ng Panginoon. And then pagdating sa Genesis chapter 3, verse 6, and when the woman, Eve, saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes. So take note, isa sa madalas at nakalimutan ko ang pangalan niya, Melissa Kruger ay may magandang article at isa yun sa mga nakatulong sa akin nung meron siyang parang pathology ng covetousness. At isa sa mga pangunahin all throughout the Bible, isa sa mga pangunahing pinagsisimulan ng covetousness, alam niyo kung saan? Mata. Pag nakita mo. At ito si Eva, ang sabi, when the woman saw that the tree was good for food and it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her, and he did eat. So nandun yung discontentment, nakita nyo? Hindi siya kontento. She wants to be like God. Pinresentahan siya ng demonyo, dinaya siya, niloko siya. And then hindi na siya nakontento sa kalagayan niya. And then nakita niya itong prutas na ito. And she coveted. It was not her admiration for the fruit that drove her, but the temptation of discontentment and envy. Andun na yung pagkainggit, andun na yung pagiging discontented. Instilled by Satan, who asserted that by eating it, she would become like God. Therefore, Eve took the fruit in an attempt to obtain what was not meant for her. Paano mo malalaman hindi para sa iyo? Isang magandang basihan ay ang mga kautusan ng Diyos. Sinabi na ng Panginoon, hayagan, huwag kayong kakain sa bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Hindi ito para sa inyo. And then niloko siya ni Satanas. And then, na-discontent siya sa kalagayan niya. Gusto ko pa yun. Gusto ko maging katulad ng Diyos. So, narito ang kalagayan. At ito ang kinahulog. So, makikita natin na sana dito pa lang meron na tayong clue na ang ikasampung utos ay hindi nasa hulihan sapagkat ito ang pinaka-least dangerous. Actually, ang ikasampung utos o ang covetousness ay may kinalaman sa pagkahulog ng buong sangkatauhan sa kasalanan. Sabi ni Phil Ryken, one good place to see it is in a nursery full of toddlers. Sa may mga anak, lalo na kung napagmasdan natin kung paano lumaki ang ating mga anak at pag nakikipag-interact sa ibang mga bata. At kami bilang mga may 5 years old and 3 years old, medyo magkalapit yung kanilang edad ni Timmy at ni Leah. Nothing arouses a child's interest in a toy like seeing it in the hands of another child. Hindi ko malaman kung bakit. Nananahimik yung laruan. Okay? Nananahimik yung laruan. Walang pumapansin. Pero narito ngayon yung isang bata, kukunin niya. And then pag nakita nung isa, akin yan. Ang tagal na nanahimik doon. Pero kapag nakita na ini-enjoy nung isa, gusto rin niya, hindi akin yan, gusto ako ang mag-enjoy.
So that's a very good observation. At lalo na tayong mga magulang, kung meron tayong mga anak na magkalapit ang edad or nahahalubilo sila sa ibang mga bata, nahandoon ang danger, nakikita ito. And the transition from coveting, nakita niya, ano mangyayari? To stealing is almost instantaneous. Sa bata ito, yung nakita niya nag-e-enjoy, gugustuhin niyang maging kanya. E lalapitan niya, anong gagawin? Pag ayaw pang ibigay, At minsan, nakikita natin ito bilang, so hopefully, hindi ito makita ng mga magulang na cute, na dahil bata, but again, nagmamanifest ito. At nakita natin na kahit ang mga bata ay nahandun na ang ebidensya ng pagiging makasalanan. Now, ang ganda nung sinabi ni Phil Ryken, adults are more subtle. Nakuha niyo yun? Ganun din naman tayo eh. Pero mas natututunan lang nating itago. But we are guilty of the same sin. Coveting is what causes that little twinge or pinch of disappointment whenever someone else gets what we want. Again, nakita mo yung katrabaho mo, siya yung na-promote. Nakita mo yung kakumpetensya mo sa negosyo, siya yung mas sumisikad. Iba yung nai-inspire ka na pagbubutihin ko pa. Kaysa doon sa may kurot sa puso na. So let us be very watchful. Dahil napakadaya ng kasalanan ng covetousness. Sabi nga natin kanina, it can be a legitimate desire. Desire for food, legitimate. Pero napakadaling dumulas sa ito ay covetousness na. Warning, beware of the tendency to minimize this sin. Mag-ingat tayo dahil may tendency na, ano lang naman yan, wala naman akong, yun yung madalas, di ba? Wala naman akong ginagawang masama. Nakuha niyo ho? Ang problema ito, ang sin of covetousness ay nagsisimula at maaaring nahandun na kahit walang ginagawang masama. Maaaring ang kamay ay behave na behave, pero ang kakasalanang puso ay aktibong-aktibo. So kailangan natin itong bantayan. Coveting is condemned everywhere in the Bible. Mark chapter 7 verse 20. And he said, what comes out of a person is what defiles him. Sabi ng Panginoon, hindi yung pumapasok sa bibig ko, hindi lumalabas. For from within out of the heart, from within out of the heart of man come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, ano pa? Coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person. Hindi lang yung pangangalo niya ang nagpapadumi. Pati ang covetousness ay nagpapadumi. Huwag ho nating itrato na ang kasalanan na ito ay maliit. Ephesians 5 verse 5, for this ye know that again, this is a great warning. Nalalaman natin that no warmonger, nor unclean person, nor what? Covetous man, who is an idolater. Paano naging idolater yung covetous? Kasi mas mahalaga na yung mga material na bagay. Yun na ang Diyos-Diyosan niya, yung kanyang ninanasa. Pero ang sabi ni Pablo, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Again, you might be, listen, we can be outwardly very well-behaved. Sa panlabas, well-behaved. Pero a covetous man sa puso. At hindi binabantayan at hindi nilalabanan ang kasalanan ito.
It might be very well an evidence ng hindi pagiging tunay na Kristiyano. So, kailangan ho natin na maging mapagbantay. Hindi lang yung mga kasalanang ginagawa, kung hindi yung makasalanang aktibidad ng puso't isipan ay kailangang bantayan. At as we have said, kailangang immortify. Or we have studied noon pa, kailangang patayin yung mga kasalanan na yun. Colossians 3 verse 5, speaking of mortification, mortify therefore your members, hindi members ng church ang kailangang patayin. Yung members diyan ay mga again, pertaining to the works of the flesh in the body. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. So itong ikasampung utos na madalas nginingitian lang at ginagawang bisyo ng iba at libangan ay isang kasalanan na dapat taglabanan at patayin ng mga mananampalataya sa kanilang mga buhay. Point, breaking the Ten Commandments can send a person to hell as fast as any other sins. Now, naintindihan ho ba natin? Maaaring wala kang pinatay, wala kang nirape, hindi ka nagnakaw. Pero ang puso na covetous ay kasalanan sa Diyos at sapat para magdala sa impyerno. Now, ito yung good news. Ang kasalanan na ito ay isa sa mga kasalanan kasama sa mga kasalanan ng binayaran ni Kristo. Sana naramdaman natin, Brother Paul, pag ganun, wala tayong pag-asa. Yes! That is exactly the point. Dahil marami sa atin can be, quote-unquote, good outside. Pero napakadaming aktibidad ng puso na hindi natin bantay. Makita natin yung dumi. Pero salamat sa Diyos, merong kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan at kasama ang kasalanan ng covetousness. So kung sakali man na tayo ay pwede bang mahulog sa kasalanan nito ang mananampalataya? Yes, kaya nga ang utos sa Colossians 3, mortify. Sinong inuutusan na magpumatay ng kasalanan? Yung mga Kristiyano. So pwede pa rin sa Kristiyano ay nahandun pa rin yung kasalanan ng covetousness. Pero salamat sa Panginoon, ito'y bayad ni Kristo. And in pangalawa, we can come to God and ask for grace. Humingi tayo ng biyaya para labanan, hindi bebehin, hindi alagaan, hindi palakihin, sapagkat as we will see a little bit later, kapag inalagaan ito, and it can lead to a lot more problems. The sin of covetousness often leads to other sins. Ito yung madalas na nagli-lead sa ibang kasalanan. As we have seen from Eve, bago niya kinagat yung prutas, una muna, ang covetousness sa puso. Sabi ni Phil Ryken, another reason coveting is evil is because it causes many other sins. Ito yung nagdudulot para magkasala pa at makagawa ng iba pang mga kasalanan. It is such an intense desire that almost inevitably it leads people to break other commandments. Muli, isa ito sa para ma-detect natin yung masidhing pagnanasa. At madalas ito ay nagli-lead para ma-break yung iba pang mga utos ng Panginoon. The person who covets goes beyond simply wanting something to plotting how to get it. Halimbawa, again, narito ang isang lalaki, nakita niya ang isang babae pero may asawa na, pero ninanasa niya. Araw-araw, inaalagaan niya na yun tuwing nakikita niya yung asawa ng iba na yun. Bandang huli, nagpa-plot na siya. Paano ko ba masasabayan? Paano ko ba maisasakay? Paano ko ba makakausap? Hanggang sa huli, paano magagawa? Mapufulfill yung sexual desire. Saan nagsimula? Sa covetousness. Coveting others' house can lead to lying and murder.
Huwag na lang house, property. Dinadaya yung title ng lupa. Nagsisinungaling, nagpapalsify ng mga dokumento para baangkin yung ari-arian ng iba or papatayin yung may-ari. Nagsimula saan? Covetousness. Coveting other spouse can lead to adultery as we have seen kanina. Coveting others' property can lead to lying and stealing. Nagpapalsify ka and then nanakawin mo na yung pagmamayari ng iba. Coveting future inheritance can lead to dishonoring parents. I-remember yung parable of the prodigal son? Nilapitan niya yung kanyang ama. Sabi niya, ibigay mo na sa akin yung aking mana. It's as if he were saying sa kanyang ama, hindi na ako makapaghintay mamatay ka, tsaka ako makuha yung mana. Ibigay mo na lang sa akin agad ngayon. Coveting more stuff. Marami pang mga bagay. Yun ang goal ko sa buhay, yumaman. Get rich or try dying. Can lead to breaking commandments 1 to 4. Ang Diyos-Diyosan mo na yung mga material na bagay. So, muli, kailangan nating bantayan. Truly, ang kasalanan ng covetousness can lead to the breaking of 1 to 9. The sin of covetousness is not more, if not mortified, produces many more sins and can result to great harm and damage. So, kailangan nun natin itong bantayan talaga. Kailangan natin itong patayin. Sa kapagkat ito ay magdudulot ng lalo pang mga kasalanan at maaaring magdulot ng mga maratinding kasakitan or pagkawasak sa iba. James chapter 4 verse 1, sabi ni James, what causes, quarrel? And what causes fights among you? Bakit nag-aaway-away kayo? Again, this is within the church. Bakit kayo nag-aaway-away? Is it not this, that your passions are at war within you? Kailangan natin tignan, merong passions, merong mga pagnanasa inside. You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask, and you ask and do not receive because you ask wrongfully to spend it on your passions or your carnal desires. Kaya, pwede magkaroon ng gulo even inside the church dahil merong mga covetous desire, coveting fame. Meron, kahit mga pastor ay pwedeng mahulog dyan. Ang kinokovet nila ay sila yung sikat. Sa conference, sila yung pinapalakpakan. Gusto nila sila yung big name. I have seen pastors na gusto nila pag dumaan sila, kulang na yumukod ang mga tao. So let us be careful. Na yes, pwedeng magdulot ng malaking gulo inside the church, inside the home, inside the family, sa mag-asawa, sa mga relatives. Ang kasalanan ng covetousness, kailangan natin bantayan. Sabi ni Kevin DeYoung, coveting, if it forsakes love for God and disposes one to hate their neighbor. Coveting pulls the heart down into the pit of self-seeking and the muck or manure, dumi, and mire of envy, slander, adultery, pride, dishonor, murder, thievery, and idolatry. Hahatakin ka ng coveting sa mas malalim na lusak ng kasalanan. It has rightly been said that when we break any of the first 9 commandments, we also break the 10th commandment. Actually, if I will rearrange that, kapag binrake natin ng 1 to 9, it is because we have broken the 10th. At pag binarigtad niyo ho yan, if we will guard, kung babantayan natin yung ating mga puso with regards to covetousness, gaano natin mababantayan yung ating mga sarili para hindi malabag yung commandment 1 to 9?
If you will not covet your neighbor's wife, you will not do adultery. So again, makita ho natin na itong ika-10 utos na madalas tinatawanan almost sa tingin ng iba, afterthought na lang or tinitingnan bilang isang bagay na napakaliit, ay makita natin na ito'y napakalaki at napakahalaga sa ating buhay bilang mga mananampalataya. So the sin of covetousness. If it forsakes love for God and disposes one to hate their neighbor, coveting pulls the heart down into the pit of self-seeking and the muck of manure and mire of envy, slander, adultery, pride, dishonor, murder, thievery, and idolatry. So kailangan nating bantayan ho ito. The Ten Commandments exposes the sinfulness of the most religious. Sorry, hindi the 10th. Kulang ng TH yan. Ang ika-10 utos ay ine-expose ang pagiging sinful ng kahit na mga pinaka-relihiyoso. Dahil ang mga relihiyoso, lalo na nung panahon hindi naman nung panahon ng ating Panginoong Kristo lamang, maging ngayon ay pwedeng maghugas kamay yung mga relihiyoso. Hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nangangalunya. Pero kay 10 utos ay i-expose ito. A person may look at the commandments 1 to 9 and pat his own shoulder in appreciation of his personal righteousness. Can you imagine that? Binasa natin, pinag-aralan natin yung commandment 1 to 9. Then, hopefully, hindi ganun ang reaction natin. Thou shalt not commit adultery. No. Okay. Thou shalt not steal. Okay. Honor your father and your mother. Kunti lang, pero okay ako. At maaaring itapikin ng sarili ang kanyang sarili at i-congratulate at sabihin, well, I am good. I am good. Pag kinumpara mo ako sa mga kaklase ko, pag kinumpara mo ako sa mga katrabaho ko, pag kinumpara mo ako sa mga kapitbahay ko, I am good. Sa listahan ng 10 Commandments, I am good. The 10th Commandment exposes the sinfulness of the heart. Ina-expose ito yung pagiging makasalanan ng puso. Isang magandang example dito ay walang iba kung hindi si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, bago siya naging mananampalataya ni Kristo, siya muna ay isang Hudyo, isa siyang part ng Judaism and a certain sect within Judaism, a Pharisee. At ang sabi niya mismo, bilang Pharisee, ay napaka-strict nila sa pagsunod sa kautusan. At paano niya nilarawan yung kanyang sarili? Though I might have, sabi ni Pablo, also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Translation, ako ang mas may K. Mas may K ka, akin capital K. Sabi niya, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of Hebrews, has touching the law a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Pag binasa mo ang commandment 1 to 9, sasabihin sa'yo ni Pablo, blameless. Pero Paul, bakit commandment 1 to 9? Kasi siya mismo ang aamin. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 7 verse 7, what shall we say then? Is law sin? Masama ba ang kautusan? No. God forbid. Nay. Ang sabi ni Pablo, I had not known sin but by the law. Ano ang ginamit ng Diyos para i-expose ang pagiging makasalanan ni Pablo? Again, pag titignan mo, blameless. Pero ang sabi niya, for I had not known lust except the law had said, thou shalt not covet. Narito ang isang Pharisee na napakahigpit sa pagsunod sa commandment number 1 to 9. Pero pagdating niya sa commandment number 10, you're sinful. You're sinful. At baka mamaya, meron dito kagaya ni Pablo. Kung narito ka, maaari matagal ka nang umattend dito sa church,
pero hindi mo pa rin talaga nauunawaan. Ang tingin mo pa rin sa sarili mo, isa kang mabait na tao, at dahil mabait ka na tao, nagpunta ka pa sa isang church na hindi lang basta isang oras, 2.5 oras ang gawain, at talagang baka lumagpas na ako sa langit nito dahil sa sariling performance ko. At titignan mo, commandment number 1 to 9. And you are tapping your own shoulder. Okay lang ako, papasok ako sa langit. I hope ang commandment number 10 na nag-e-expose ng puso. I hope maging kagaya ka ni Pablo na isang taong napakahigpit sa kautusan. But God used the 10th commandment to expose his sinfulness. Yes, I am religious. Hindi ako pumapatay, hindi ako nangangalo niya, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako nagnanakaw. Pero Brother Paul, ang puso ko ay aktibo sa kasalanan. I covet. Hindi ko ninakaw, pero ilang beses kong pinagnasaan. Nangyari na ho ba sa inyo yun? Maaaring kagaya ko kayo. Maaaring may naiwang cellphone doon sa mesa. Tingnan mo. Walang O huwag na cellphone, pera. Naiwan yung pera doon sa mesa. Salamat sila, Kristiyano ako. Anong pasalamat sila? Pasalamat ka, Kristiyano ka. Pero you covet. Pinagnasaan mo yung bagay na hindi dapat at hindi para sa'yo. Hindi ba ine-expose ito yung pagiging madumi natin? Pero muli, makita man, at ito yung ganda ng gospel, mga kapatid, ma-expose man yung pagiging madumi natin, we can come to God. Because He is faithful and just to forgive us our sins if we confess our sins. At yun ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So si Pablo ay ginamit, actually isa ito sa mga lessons natin next Sunday. Isa sa mga effective tool sa evangelism, lalo na sa isang bansa na namumuhay tayo na maraming mga tao ang self-righteous, isa sa mga effective tool is the 10 Commandments. So how do we fight covetousness? So yes, Brother Paul, kumbinsido na ako, ito ay delikado, ito ay dapat hindi bebehin, kung hindi dapat patayin ang kasalanan ito. So how will we fight? Paano natin i-mortify? Let me just give 3 things, at ito ay hindi original ni Brother Paul, ito ay hiniram ko kay Kevin D. Young. We must look to Christ, we must live in contentment, and we must rejoice in thankfulness. Again, yes, we can say many other things, pero gusto kong ibuod dito sa 3 bagay na ito. We must look to Christ, live in contentment, and rejoice in thankfulness. Una, we must look to Christ. Ano ang pwedeng pumatay sa masidhing pagnanasa sa mga bagay sa lupang ito? Ang pwede lang lumaban dito ay ang mas masidhing pagnanasa para kay Kristo. The more we cherish Christ, the less we assign excessive importance to material things. Again, isang maganda example ay si Apostol Pablo, for to me to live is Christ. Si Kristo ang pinakamahalaga. Yes, kailangan pa rin kumain. Yes, kailangan pa rin magbayad ng upa sa bahay. Yes, kailangan pa rin magbayad ng tubig. Yes, kailangan pa rin mag-aral. Yes, kailangan pa rin magtrabaho. Pero pag dilagay mo sa timbangan ng lahat ng ito at si Kristo sa kabila, mas mabigat si Kristo. So the more we cherish Christ, the more na mas mahalaga sa atin si Kristo kaysa sa mga bagay-bagay. Yes, mas mahalaga siya kaysa sa pag-aasawa. At mas mahalaga siya kaysa sa asawa. The less we assign excessive importance to material things, the more we yearn for Christ, the less we desire the treasure of this world.
Kapag gutom na gutom ka, let's say, 3 araw ka nang hindi kumakain, gutom na gutom ka, iniisip mo ba yung iPhone 17 Pro Max? Hindi. Ang iniisip mo, kahit pritong itlog lang, okay na. Nakuha niyo ho? The more we desire Christ. So we must ask, hingin natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng mas malalim na desire kay Kristo. Bigyan mo ako mas malalim na pagmamahal sa Kanya, mas malalim na pagnanasang makilala siya. Again, not just theoretically. Hindi lang yung nabasa mo. Well, we can gain information patungkol sa Diyos. You can read systematic theology books, but to really know Him bilang kaibigan, bilang Panginoon, bilang comforter. The more we yearn for Christ, the less we desire the treasures of this world. Sabi ni Kevin DeYoung, honor, wealth, material possessions, reputations, worldly success, and even health possesses little glimmer when compared to the radiance of the glory of God in the person of Christ. Kaya nagawang sabihin ni Pablo sa Philippians, for I am straight betwixt two. Sabi ni Pablo, naiipit ako sa dalawa. Having the desire to depart, which is, sabi niya, ano? Far better. Mga kapatid, isa yun sa kailangan ko ipanalangin sa sarili ko. To have a worldview in such a way that to die and to be with Christ is far better. Hindi ko ininanasa na mamatay na ngayon. Gusto ko pang makitang ikasal si Timmy at si Leah. Kung kalooban ng Diyos, mabuhat ko pa yung magiging apo namin. And that is saying that na 5 at 3 years old pa lang yung aming mga anak. I want that. Pero is our desire for Christ greater than that? That to die and be with Christ is far better. Baka sabihin natin, well, brother po, talagang far better. Ang hirap sa buhay na ito. Eh kung bilyonaryo ka, wala kang sakit, at meron kang kontratang $70 million sa isang taon. Parang NBA player lang. Kaya mong bilhin lahat ng gusto mong bilhin. Meron kang isang mansyon na may 50 kwarto. May Olympic-sized swimming pool sa loob ng bahay. Meron kang 15 sasakyan na napakagagara. At hindi ka na nagtatrabaho. At ipinagkakaguluhan ka ng mga TV stations at iniimbitahan ka. At gusto kang maging guest ng mga pinakasikat na mga YouTuber. Talagang ikaw, nasa tuga-tug ka. Nananatili pa rin totoo, to depart and to be with Christ is far better. Kailangan ko yun. Kailangan natin yun. Hingi natin sa Diyos, Lord, give me that desire. Na makita natin talaga na yung lahat, even the best that this world can offer, ay napakaliit kumpara sa presensya ni Kristo. Honor, wealth, material possessions, reputations, worldly success, and even health possesses little glimmer. Hindi siya ganun kakinang when we compare it to the radiance of the glory of God in the person of Christ. Parang ganito, pag nakita mo yung 1,000, masaya ka ba? Nakita mo 1,000, masaya ka ba? At pagtingin mo sa kanan, nakita mo may 10 milyon. Ano 1,000? Abahan niyo ho? Again, sa lahat ng napakadaming laruan at ang daming magaganda na maaaring offer na sanlibutan ito, Lord, give us that view of Christ. Bigyan mo kami ng paningin kay Kristo na makita namin na dakila siya. Philippians chapter 3 verse 8, yea, doubtless, sabi ni Pablo, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may, what? Win Christ.
And again, nung iniwan ni Apostol Pablo yung kanyang pagiging Pharisee, hindi lamang yung kanyang religious background ang iniwan niya, kasama yung kultura, kasama pinapalakpakan, tinitingala ng mga tao si Pablo. Pero naging mas mahalaga si Kristo. And mga kapatid, it will take the grace of God na buksan yung ating mga mata para makita natin, oo, mas mahalaga si Jesus kaysa sa boyfriend, kaysa sa girlfriend. Mas mahalaga si Jesus kaysa sa sariling bahay, kaysa sa mga milyong-milyong pera. Mas mahalaga si Jesus. It will take the grace of God para buksan yung ating mga mata na magkaroon tayo ng mataas na Again, hindi ko sinasabing walang halaga ang mga yon. Ako ho? Pero mas mahalaga si Kristo. And to have that view of Christ ay makakatulong sa atin para malabanan ang covetousness. Philippians 1:20, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now Christ shall be magnified in my body, whether by life or by death, or for to me to live is Christ, and to die is gain. Again, madalas ang pananaw ng iba sa kamatayan ay kalugihan. It will take that great view. Magiging posible lamang na ang ating pananaw ay magiging kagaya ng tamang pananaw sangayon sa Biblia na ang kamatayan ay pakinabang if we have that high view of Christ. Meron tayong mataas na pananaw kay Kristo. Now, ito ang delikado. Kung si Jesus ay palamuti lang, di ba? Ang mas gusto natin talaga ay yaman, kasikatan, and then si Jesus palamuti lang. Kumbaga, budbud lang ng magic sarap. Hindi siya yung karne, pero siya yung budbud lang. Siya yung cherry lang sa top ng cake. Napakadaling iwan si Jesus para sa ibang mga bagay. Seeking after Christ is a venture that stands apart. It never lets you down. The beauty, loveliness, comfort, peace, and joy He offers are beyond what this world can give. Yung comfort, yung peace na ibibigay ni Jesus, ay hindi kayang ibigay ng milyong-milyong pera yung kapayapaan na kayang ibigay ni Jesus kapag malapit mo nang ihinga ang huling hininga mo. Colossians 3:20, set your affections on things above, not on things on the earth, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life. I remember, meron time na devotion ko ang Colossians chapter 3, and this phrase grabs my attention as Colossians 3:4, when Christ, who is our life. Yung iba, kilay is life. Yung iba, basketball is life. Yung iba, boyfriend is life. Yung iba, family is life. Again, hindi yung sinasabing huwag kayong mag-ayos ng kilay. I'm not saying that. Pero nawa, tulungan tayo ng Diyos na dumating tayo sa kalagayan. Christ, who is our life. Siya, yung ating buhay. Now, hindi lamang look to Christ. Again, we are talking about fighting covetousness. Paano natin lalabanan? Look to Christ. Number 2, live in contentment. Muli, isa sa mga ingredients ng covetousness ay yung pagiging hindi kontento. Hindi ka kontento sa sarili mong asawa, nanasain mo yung asawa ng iba o ibang babae. Hindi ka kontento sa binigay sa iyo ng Panginoon, pinagnanasaan mong makuha, maging sa maling kaparaanan yung kapagmamayari ng iba. To keep covetousness from taking over our lives, we need to aim for a life of contentment. Ang sabi ng Hebrews 13:5, let your conversation or your lifestyle be without covetousness and be content with such things as ye have. Makontento tayo sa mga bagay na meron tayo. Teka muna, naalala niyo ho yung pag-aaral natin, thou shalt not steal? Sino bang nagbigay ko anong meron tayo? Ang Diyos. At pag ninakaw mo yung pagmamayari ng iba, kinukuha mo yung binigay sa kanila ng Diyos.
Hindi tayo makontento. Again, I'm not saying na hindi ka nangangarap. Pero yung kawalan ng kakontentuhan. At saan manggagaling yung ating pagiging kontento? For he had said, hindi milyong-milyong pera. Again, maraming milyonaryo at bilyonaryo, hindi pa rin kontento. Kulang pa rin. Saan masusumpungan ang kakontentuhan? For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Sabi ni Phil Reichelt, so much of our frustration in life, yung frustrated tayo sa buhay natin, sa kalagayan natin, comes from wanting things that God has not given us. In our covetous desire, we concentrate on what we don't have rather than on what we do have. Anong meron tayo? At nakakalimutan natin kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. At nakatingin tayo at naninibugho tayo at natutunaw tayo sa inggit sa iba sa mga binigay ng Diyos sa kanila. And sadly, naglilid yun sa covetousness. Philippians 4:11, not that I speak in respect of one, for I have learned, even Apostle Paul learned, in whatsoever state I am, there to be with content. Magkaroon ng kontentuhan. I know how to be abased and I know how to abound everywhere, and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Ang ganda ng sinabi ng isang commentary, Apostle Paul understood na ang Diyos ang naglalagay sa kanya. Nandun siya sa kasaganaan, sino naglagay sa kanya doon? Ang Diyos. Nandun siya sa kakulangan, sino naglagay sa kanya doon? Ang Diyos din naman. Again, it does not negate our sinful mga maaaring meron tayong kapabayaan. Mamaya, gutom kayong buong pamilya. Yung pala, hindi pumapasok sa trabaho yung mister. Ang Diyos ang naglagay. No, kapabayaan. hindi excuse yun sa kasalanan. Pero here, Apostle Paul, ang premise nito ay hindi tamad si Apostol Pablo. Siya isang tapat na lingkod ng Diyos. At doon niya sinabi, I can do all things through Christ which strengtheneth me. It is in sanctification. Again, wala tayong oras. Picturean nyo lang or whatnot. Proverbs 30 verse 8, remove far from me. Napakaganda ng sinabi. Kung pwede nyo puntahan, i-underline, i-note nyo sa inyong mga cellphone, Proverbs 30 verse 8 and 9. Napakaganda. Sabi, remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me. Madalas, anong panalangin natin? Lord, give me more. Tama? Yun madalas ang panalangin natin, tama ba? Give me more, give me more, give me more, give me more. Dito ang panalangin, Lord, wag mo ako pahirapin. Lord, wag mo rin naman ako payamanin. Anong panalangin niya? Ibigay niyo sa akin yung tama para sa akin. Kasi meron nung sa atin dito, pag yumaman, masisira. Baka meron nung dito, sabi nga, nung matandang example, pray ng pray kay Lord, Lord, bigyan mo kami ng sasakyan, bigyan mo, nung binigyan ni Lord ng sasakyan, wala na sa church, laging nasa mall. I'm not saying na mali magkaroon ng sasakyan. Pero baka mama, pag meron dito naging milyonaryo, lumayo sa Panginoon. Pero anong panalangin, napakagandang panalangin, Lord, ibigay mo yung tama para sa amin. Bakit? Sabi niya, verse 9, lest I be full and deny thee. Naging busog ako, puno. Sinong Diyos? Ako yata may gawa nito. Sariling sikap, dugot pawis. Or, lest I be poor and steal and take thy name in vain, kaysa maging maghirap ako, tapos magnakaw ako at ilagay ko bigyan ko ng kahihiyan ng pangalan. Lord, ibigay mo po yung dapat para sa akin. At ang Diyos ang magdidikta kung dapat tayong payamanin. Again, hindi ninenegate nito yung pagsisikap. Hindi ninenegate dito yung pangarap. Pero binibigay dito, Lord, ikaw ang may control, hindi ako. At ang mas desire ko at ang priority ko ay ikaw, hindi ang mga bagay na ito. Most of us pray for more and not what is right for us, that we may bring glory to God's name. And lastly, dito tayo matatapos, panglaban sa covetousness, rejoice in thankfulness, pagiging mapagpasalamat.
Gratitude keeps a Christian life away from the dangers of discontentment. Pag na-training natin ang ating mga sarili, magpasalamat sa mga bagay na meron tayo. Pag araw-araw ka nagpapasalamat sa asawang binigay sa iyo ng Panginoon, mahirap na maging discontented ka at tumingin ka sa ibang babae at nasaing maging sayo. It's challenging to find contentment in every circumstance if we lack thankfulness in our hearts. 1 Thessalonians 5:16, rejoice evermore, pray without ceasing. Verse 18, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Philippians 4:6, be not anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God which surpasseth all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Again, look to Christ, have contentment, and be thankful. Napakahalagang mga kaparaanan para labanan ang kasalanan ng covetousness. Sa natitirang time natin, meron ho bang may tanong? Or, so, 1 or 2 questions lang po. Hello. Yeah, thank you. Good morning po, Brother Paul and mga kapatid. Yung prosperity gospel. Alin po? About prosperity gospel. Prosperity so, gospel. yung pala ay in disguise lang talaga ng salita ng Diyos. And ang masama, tama ba, it leads to covetousness, yung kanilang teaching. Prosperity gospel is a misnomer. Hindi gospel. Pag lumapit ka sa Diyos, yayaman ka, ayos lahat ng bagay, mawawala ang sakit mo. They promise all this. At madalas ang promise nila ay worldly, material things that is far from the Bible. Ito'y hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. At nasa Diyos ang desisyon. Kung sakali man na ikaw ay pagpalain ng Diyos ng material na bagay, purihin ng Panginoon. Pero marami sa salita ng Panginoon. Yes, may mga Kristiyano, may mga believers sa Bible na maganda ang katatayuan. Si Job, mayroong mga Kristiyano sa Bible na mayaman, pero mas marami ang naghirap at nasa mahirap na kalagayan. So, hindi. Ang prosperity gospel ay isang napaka-mapanganib, nangangako ng mga bagay na hindi ipinangako ng salita ho ng Panginoon. At lalo't higit, ang wala doon ay ang gospel. Walang tunay na kaparaanan ng kaligtasan. Meron pa ho ba? Ay, si Nailani. Mabilis lamang po. Nice to see you po, Nay. Good morning po sa Good morning po. This is a lifetime experience. Bakit po regarding thankfulness, bakit mo kaya pag may matay at nagbibigay ng abuloy, sasabihin, wag nang magpasalamat? Ay ang sabi ko, di ba ang sabi ng Bible, in everything, give thanks. Okay. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung tradisyon na pag sa patay, nagbigay ng abuloy, ay wag daw magpasalamat. Nagbigay eh. Tumulong eh. Ba't hindi tayo magpapasalamat? Again, apakaganda ho nung sinabi ni Nanay, we must be governed not by tradition but by the Word of God. So, hindi ho masama na magpasalamat kapag merong tumulong sa atin sa oras ng pangangailangan, kahit na yun ay sa panahon na may nakaburol sa ating mga mahal sa buhay. So, thank you po. Si Sir Pinky, last na ho dito, then bago ho dito sa text. Po, brother. Brother Paul, di po ba yung, kung tama po ako, yung covetousness ay resulta ng pagkainggit? Madalas po. Opo. Ngayon po, kung ang isang mananampalataya nagkaroon ng inggit, pero nandun po yung pagsusumikap sa tamang paraan, nagkakasala pa po ba yun? Kailangan ho kasi kailangan nating maging maingat. Muli ho, ang desire, legitimate desire and covetousness ay maliit lamang ang pagitan. Kaya nga nagbigay tayo ng 4 na dapat ating siyasatin yung ating mga puso.
kung para ma-discern natin ito ba ay covetousness na or just a legitimate, even godly desire. So kailangan nating maging mabantayan. Now, kailangan siguro hong i-define, nainggit ba ako? For example, nakita mo yung kapitbahay, madalas nagiging example kasi bumili ng mas malaking TV. At desire mo ba ay, well, parang masarap din, sa pamilya namin meron din. Pag-pray ko, Lord willing, sa biyaya ng Diyos, pag pinagpala kami, sana magkaroon din kami niyan. Iba yun dun sa, biro. Makakita mo, bibili ako ng mas malaki. Okay, iba ho yun. Okay? So, merong it can be a legitimate desire, pero kailangan nating bantayan yung atin. Kanina pa ho natin kasi ang lesson natin ay hindi to be mediocre. Na wala kang pangarap, wala kang desire, hindi ka magsisikap. Kanina pa ho natin nililiwanag yon. Kahapon pa lang, nakaraang Sunday pa lang hanggang ngayon, nililiwanag ho natin yun, and I hope you're listening. Hindi natin sinasabing masamang mangarap. Pero ang masama ay yung desire na yon ay nagiging willing ka nang gumamit ng mga masamang paraan or nilalamon ka na. Yun na ang nagko-control sa buhay mo. Okay? Hindi na ang Diyos, hindi na ang salita ng Diyos, yun na. That's falling to covetousness. And yung sa mga, so sana ho, nakatulong si Sir Pinky. Well, halos nasagot na ho natin sa mga nasinabi natin kanina, itong mga tanong dito sa text, how do you compare discontent with desire? Nasagot na ho natin yun. To covet is to desire things of others. Pero pwedeng maging motivation din para magsikap at maabot ang desire at umasenso sa buhay. Yun. Again, kanina pa ho natin nililiwanag ho yun. Pag meron ka ng desire na gusto mong makuha yung sa Kanya, hindi yung gusto mo rin magkaroon ng ganun. At kagaya ng sinabi natin kanina, yung talagang naiinggit ka na gusto mong ipamuka, gusto mong daigin, para sa'yo contest. Iba naman yung nangangarap ka din para sa iyong sariling pamilya, sariling bahay. Minsan nangyayari talaga sa mga, for example, sa pamilya, sa magkakapatid, yung kapatid mo nakabili ng sariling bahay. Iba yung, sana, Lord willing, nag-uusap kami, sana, mahal, isang araw tayo rin, taraya mo, magsisikap pa tayo. Kaysa dun sa, yabang, nag-invite pa, pinagmamalaki lang, dadaigin, hindi ka mas malaking bahay pa. Bantayan ho natin. Muli, napakadaling dumulas. It can start from a legitimate right desire at pwedeng dumulas ito sa covetion. So, kailangan bantayan ho natin ang ating mga puso. With that, tayo ho ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga salita. Gabayan, tulungan mo kami. Ingatan mo po ang iyong mga mananampalataya, lalo't higit, ingatan mo kami mula sa napakadayang kasalanan na ito ng covetousness. Bantayan mo kami, O Diyos, at kung meron mang mga kasalanan sa aming mga puso na in-expose ng iyong kautusan, nawa, O Diyos, ay pagsisihan namin, kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, ay labanan, patayin namin ang mga kasalanan ito. At Lord, kung meron mang naririto na maaaring sa kanyang sarili, ang tingin niya siya ay matuwid, pero ginamit mo ang iyong utos ngayon upang ipakita na ang puso nga ay talagang madumi at makasalanan. Lord, ilapit mo siya kay Kristo na tanging tagapagligtas ng mga makasalanan. At lahat ng ito, Panginoon, maging ang time ng fellowship ay pagpalain mo, ang pangabiyaya ay maging kalakasan ng aming katawan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magkaroon tayo ng 10-minute break, 10:10. Balik ko tayo para sa ating worship service.